Ayan na naman. Mga kabayagan natin sa Kongreso, pakinggan natin. Ito yung huling pagharap ni BP Matonera Beatos. Tingnan natin. Matapos ang mga buwan ng masusing pagdinig at talakayan, marami na tayong natuklasan ng mga issue at gayon ay marami na rin po tayong nalaman ukol sa mga pangangailangan ng ating batas at regulasyon. Malayo na ang narating natin, ngunit alam pa rin natin na marami pa tayong kailangang busisiin. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng Kongreso ay ang bumuo ng mga batas na tunay na maglilingkod sa ating bayan. Ang ating layunin ay hindi lamang lumikha ng mga batas, kundi bumuo ng mga batas na tunay na sumasailalim sa pangangailangan at hangarin ng bawat Pilipino. Correct. Sa bawat hearing tayo ay naglalakbay sa mga sulok ng ating mga batas, nagiging mata at tenga ng ating mga kababayan. Dito natin natutuklasan ang mga kakulangan ng ating batas. Mga puwang na bilang mga kongresista ay dapat nating sikapin na punan upang mas mapabuti ang ating sistema at ang kalagayan ng ating bansa. Bago ako magpatuloy, nais kong ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga resource persons. Ang inyong dedikasyon ay nagbibigay liwanag sa madilim na landas ng katiwalian. Alam namin kung gaano kahirap ang inyong pagdalo sa mahabang pagdinig. Ang inyong presensya at pagsagot sa mga katanungan ng komite ay hindi matutumbasan. Aasahan po namin ang inyong patuloy na suporta at pasensya sa mga susunod na pagdinig ng komite. Nagsimula ang lahat na ito sa isang speech at isang request for investigation. Malaman kung saan napunta ang kanilang pinaghirapang pera. Para sa akin, kapag nagamit na ang confidential funds para sa kanilang layunin, wala nang dahilan upang hindi maging bukas at maging transparent. Walang mawawala kung sila'y mag-uulat kung paano ginastos ang mga pondo dahil tapos na rin naman na yung confidential operations kung saan ito pinaggamitan. Sa ngayon, naghahanda na po kami ng 2 batas upang masolusyonan ang ilan sa mga pagkukulang na natuklasan natin. Una, an act regulating the allocation and utilization of confidential and intelligence funds imposing penalties for misuse and misappropriation o ang Confidential Intelligence Funds Act. Pangalawa, an act regulating special disbursing officers and imposing penalties for misappropriation o ang act regulating SDOs. Sa Confidential and Intelligence Funds Act, layunin naming tugunan ang tila maluwag na alituntunin batay sa Joint Circular No. 2015-01. Sa mga hearing, nakita natin na pinapayagan ang mga resibo na may pirma lamang at hindi mabasang sulat kamay mula sa mga hindi nakikilalang tao bilang patunay ng liquidation. Doon nadali si Matonera na nag-disguise ng pangalan na ano ba yun? Mary Grace Beatos. Tingnan natin. Panahon na upang mapatupad ng mas mahigpit
ng mga alituntunin sa paggamit ng mga confidential fund para sa mga confidential na gastos. Bagamat mahalaga ang mga confidential funds para sa pambansang seguridad, dapat itong balansehin sa tungkulin ng gobyerno na Ang sarap gastusin yan, lalo na hindi sa'yo. Yung madaling kunin nga, kasi addiction nga yan eh. Yung madaling hindi ka naghihirap, kasi bigla kang dadami ang pera mo. Nanakaw ka eh. Addiction yan eh. Kasi instant money yan. Kaya may consequence yan. Hindi ka makakatakas dyan. Kaya yun, nagpakasarap sila. Lahat, bayaran yung mga tao niya, mga tagasunod niya. Okay, maliligaya kayo pero pagbabayaran nyo yan dahil kasi lahat pinangganan niya, may timeline lahat yan. Tignan natin. protektahan ang paggamit ng pampublikong pondo at ipatupad ang kinakailangang pagbabago sa batas, kaya taimtim naming hinihiling ang pag-aproba ng panukalang batas na ito. Samantalang ang Act Regulating Special Disbursing Officers and Imposing Penalties for Misappropriation, layunin nitong palakasin ang proteksyon ng pera ng bayan dahil ito ay madaling maging target ng mga head of agencies at special disbursing officers na abusuhin ang paglabas ng pondo Totoo yan. sa milyong-milyong halaga at bilyon-bilyon na walang wastong liquidation at walang takot sa parusa. Muli rin naming bibisitahin ang mga patakaran ukol sa fidelity bonds at ang inaprubahang halaga ng bond ng mga HOAs at SDOs dahil nakita naman natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito na tila nawawala na ang kabuluhan, ang layunin ng pagpapataw ng bond mula sa simula. Wala, hindi may paliwanag yan eh. Bagamat marami pa rin katanungan tungkol sa confidential funds, sapat na ang ating natuklasan para magampanan ang ating mandato na gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa. At hindi lang ang paggawa ng batas, kailangan taasan din yung punishment diyan. Hindi lang yung tapos wag nanakaw lang yan ha. Halimbawa, pag nanakawin mo ng yan, halimbawa 150 million. Tapos okay. Mayroon pa, sasabihin ni Digong noon meron nagnakaw ng ilan ba yun? Bilyon yun. Tapos pag-resignin niya lang, mag-resign na kayo. Tapos pag-resignin mo yung tao, bilyon ang ninakaw niyan. Ibig sabihin, pagpapartihan nyo. Anong punishment nun? Anong consequence nun? Yun lang ba yung pinag-resign mo? Pero bilyon ang ninakaw sa kaban ng taong bayan. Anong yun? Ibig sabihin, sa buwatan nila yan, sa ganyan. Minyari, galit siya sa nagnakaw. Pero, putya, pagpapartihan lang nila. Ganyan ang mga salot na mga politiko. Daming pinag-resign kunwari, pero asaan yung kinumpiskate ba nila yung asset ng mga yon? Hindi nila kinumpiskate. Pinagpartihan pa nila yan. Ganyan din. Kaya wag nyo nang bulahin yung taong bayan, itong mga ginagawa ng mga salot. Huwag kayong magpapaniwala dito sa mga... Ito, okay to, nakikita natin to dahil itong Quadcom na to, very ideological to Tignan natin kung hanggang kailan sila magiging baka mamaya bumigay din yan. Kaya lang, ibig sabihin, pag bumigay sila sa prinsipyo, i-compromise nila
ang pure ang future ng next generation natin. Yung mga apo nyo, anak nyo, kinompromise na yan dahil kasi hindi kayo nagbibuild ng tamang istruktura o ng organisasyon ng ating bansa. Kung hindi, ginugulo nyo. Walang puro babuyan, tirahan, ganyan, patayan. Walang bisyon sa bansa. Kaya ang mga malaking bagay ito yung ginagawa talaga ni BBM. Ano yan? Very ideological yan. Of course, hindi niya kayang basta-basta yan. Pero nakikita mo in a subtle way. I-eliminate niya lahat yung mga salot na yan. Kasi kailangan maglinis tayo. Ang society natin kailangan linisin na yan. Kasi nakakompromise tayo kung saan saang mga problema sa bansa natin. Nandiyan ang South China Sea. Nandiyan yung mga pro-China. Diba? Inaagaw yung teritoryo natin. Diba? Binubuli tayo. Pero alam ng Pangulo yan kung paano gagawin yan. Ikaw ba naman? Diyan ka lumaki sa Malacanang eh. Isa kang political scientist hindi mo pa kaya lang sinasabi nila yung marami nagsasabi bobo walang ano ba to, inutil, walang dinadaga. Sabi ko tuwag daw. Sabi ko naman walang nagsalitang presidente na tumindig para palaga ng dambuhalang komunistang China. Siya lang. At saka yung tatay niya. Walang gumagawa niya dahil puro takot. Yan pa kaya yung mga dutae. Putragis, dadagain ka dyan. Hindi na pinapansin yan. Out of na sa kanya yan. Kumbaga sa garbage na yan. Nasa basura na yan. Kaya nga, hindi niya lang iniintindi. Kamo, yung mga impeachment na yan. Yung sinasabi, pinipresyo si Marcos. Bakit hindi raw pinapayagang mag-ipa-impeach ang kasi wala nang ang oras. Pagka magiging danger siya. Baka siyang mapatalsik. Huwag niyong isipin yung mga ganyan. Hindi bobo yan. Napakatalino niyan. Titirahin ka muna yan sa legal. Ang impeachment, hindi yan, kumbaga, hindi na ako abogado, pero common sense yan. Ang impeachment, para sa akin, is to remove lang niya sa position. Diba? Ano yan, political process yan, political decision yan. Pero ang inuunan ni Marcos, legal. Diyan, kasuhan ka diyan sa mga yung kamukha ng ginawa ng Quadcom na yan, yung resolution na yan. Meron ng resolution yan. Yung fact finding ng mga ginawa sa confidential, kung paano nila plunder yan. Mabigat yan. Plunder yan, Nobel yan, at saka life imprisonment yan. At the same times, yan ang huunahin niya. Kasi ang impeachment takes time pa yan eh. Dadalhin pa yan sa Kongreso tapos sa Senado. Pero meron pang dyan si Bongbong. Hindi lang yung uunahin niya muna yan, nakaakma na yan at may nakaakma pa sa Congress. Alam mo yung nakaakma sa Congress yung 2/3 vote lang. Sibak na yan si Matonera. Actually, ang masasabi ko lang, legally, politically, is already dead. The Duterte dynasty, completely dead na yan. Nilalaro na lang yan, kaya huwag kayong masyadong
ina-underestimate nyo ang Pangulo. Masyadong sinasabi nyo na mabagal, na wala, o dinadaga, o hindi ganon. Very subtle yan ang ano yan. Kamukha na lang ng China. Di ba? China, binuli tayo. Kinukuha yung teritoryo. Di ba? O anong ginawa ni Noynoy? Legally, pumunta tayo sa sa United sa ICC, kinasuhan. O ngayon ayaw pa ring i-recognize yan, di ba? Legally ayaw pa ring i-recognize. Kung ganyan din yung mga Duterte, kung lumalaban pa yan sa legally. Anong gagawin yan? Politically, yan ba, yung kongreso na yan, at saka yung mga mamayan, lalo na yung mga iba't ibang religion na nagpasok, nagsampa ng kaso, may religious group ng Muslim, yung nagireklamo na pinabomba ni ni Dutae yung yung Marawi, yung mosque. O, yung galit sa mga yan. Tapos yung ni Las Cañas. Yung ni Las Cañas. Ano ba tawag dito? Yung revelation ni Las Cañas tungkol sa mga EJK na sinasabi ni Las Cañas tsaka ni Matubato, yung Mother Tokang. Di ba? Ipakinggan niyo yon. Mabigat yun. Ano yan? Crimes against humanity yan. Hindi ka lulusot dyan. Kaya ngayon sila, akala, yung utak niya mga mga paano-ano lang yung, ano ba tawag dito? Yung akala nila, yung mundo umiikot lang sa kanila. Hindi nila alam. Isang kulangot ka lang na pwede kang tirisin, pwede kang pitikin. Palabasin dyan sa ilong mo. Yan. Hindi na yan. Hindi na inaano lang ako dito sa mga tao siyempre nagrally pa raw yung yung ano ba tawag doon? Yung Iglesia ni Cristo. Oh, tapos nag-appear pa si Dutae, tsaka si Matonera, si Budolero, tsaka si Matonera, nag-appear pa doon. Tapos salamat doon sa Iglesia ni Cristo. Misigaw daw ng unity ang Iglesia ni Cristo. Ito ang tanong. Sisigaw ka ng unity, yung kabila puro kriminal yun. Paano magkakaroon na ng unity? Tanong ko sa inyo. Ikaw, mabuti kang tao. Tapos yung puro mga kriminal yun. Alam mo, mapagsamantala yun, traitor rin ganyan. Mga traitor yan mga kriminal. Kahit nga lang yung faithful sa kanila na mga mga alagad nila. Pakinggan nyo yung sa Quadcom, ay sa Senate hearing. Ano ginawa ni Digonggong dun sa hearing na yon? Diba? Siya, pinasukas yun ng isang senadora. Sino ba yung senadora na yan? Pinasukas siya nun. Sumuka siya ron. Ano sabi nun? Totoo ba yung yung death squad? Siya Challenge siya nung si Risa Ontiveros. Challenge siya, pinasukan. Galing nun. Talagang journalist yun. Kung magtanong yun, tinira siya ron O, sumuka siya. Totoo yung death squad. Ayan, may commander ko pa ngayon. Tinuro sila Bato, sila Gamboa.
Kaya yari sila ron. Putya, naka-record yan. Evidence na yon. Inamin niya. Kaya yung mga magpe-faithful ka sa mga kriminal, sa mga korod, yari ka dyan. Itutulak ka niyan, ibebenta ka niyan. Kita mo, marami ng mga pulis na sinabi niya, sasagutin niya raw. O nasa na nga yung mga pulis? Di ba? Puro nakakulong. Pero ano sabi niya? I will take full legal and moral responsibility. Nabudol yun, si Raulo talaga yan. Yung salot na yan si Duterte. Tapos na yan. Ang laki ng ego niya kasi noon backup siya ng ng mga incheck marami suporta, maraming pera. Andiyan ang Pogo. Nandiyan yung asosasyon ng mga incheck. Suporta pa sa China. Daing pera niyan. Pero ano ginawa ni Marcos? Diyan. Doon nyo marirealize kung paano ang subtle strategy. Kinat muna lahat yung mga financial support. Ipinris. Inuna kay kay Kulokoy. Yung rapist. Pinris yun Kasi ang daming pera nun Pinris yung wealth yan. Tapos yan tinira, sinabayan yung Pogo. Sunod-sunod na yan. Kaya ngayon, na yan, naghingalong tolilong na yan, mga yan. Naghihintay na lang ng warrant of arrest yan. Politically, legally dead ang mga yan. Wala na yan. Sa mamamayan lang, tignan mo, pumunta yung mga rating ng Davao dyan. Bagsak ang mga Duterte. Kaya expel out na yan. Dadali na yan sa Ewan ko kung saan isla dadali niya ng ICC. Kasi hindi sila pwedeng ihalo sa human society. Kasi salot Ang salot, ang walang ginagawa yan kundi mamigay ng problema, patayin yung mga tao, magbigay ng trauma, magbigay ng disability, magbigay ng yung nightmare ba na mga yung mga halimaw, ang psychology niyan, yung mga halimaw, mga salot na halimaw. Walang walang compassion yan, lahat yan sasagasaan yan. Kahit faithful ka pa yan, titirahin ka pa rin yan. Dahil salot nga ang psychology yan, they are human. Form, but psychologically, they are, ano ba sa English ang salot? Virus o flek, basta salot. Alam na yan kung ano yung salot. Ibig sabihin, yung mga diminutive particle na do-dominate sa Maynila, iyan yung mga virus. Di ba merong tinatawag na smallest particles, carbon atom. Pag biniyak mo yung carbon atom, may proton and electron, neutron. Bibiyakan mo pa yun, mapupunta yun sa mga tinatawag natin mga microbyte. Mga subtle Pag biniyak mo pa yun, bibiyak mo pa ng bibiyakin yun. Mapupunta na yun sa virus. Mga ganyan, nagdo-dominate sa Manila. Na yan kung bumagsak dyan, nag-a-attract ng puro negative microbyte na yan. Walang gagawin yan. Kaya next step yan, salot virus. Alam mo, saan nakatira yung mga salot? Doon sa mga mababahong mga nabubulok na bangkay, doon yun ang bahay nila, yung inuud, mabaho sila, yung kinasusuklaman sila ng sangkatauhan dahil sa mga asal nila na hindi sila nag-evolve kundi puro degradation.
Kaya human being ka na eh. Dapat mag-asal human being ka. Pero ang ginawa mo dahil sa ego mo, gumagawa ka ng kahayupan. Ngayon, hayop ka na, gumawa ka pa rin ng kasamaan. Kasalutan na yan. Hindi ka na ya-animal, kundi salot ka na. Animal, may compassion pa yun ng konti. Kaya, doon mo malalaman, yung mga ginagawa ng mga yan, lalo na dito sa world moralist government, wala nang chance yung mga yan. I-isolate talaga yan. Yung China, ito kapag hindi umayos to, may kalalagyan yan. Pero ginagawa ng world government, you have to follow the rules of law. Nambubuli pa rin siya. Nandyan yung tinatawag natin na legal protest. Nagpo-protesta tayo. May verbal, di ba? Di ba? Tapos, kasi maraming klaseng punishment eh. Pag di ka nakakuha psychological, verbal. Pag hindi ka pa rin nakakuha sa verbal, physical na yan. I-isolate ka muna politically, tapos physically, applyan ka na yan. Baka diyan ka na tunawi ng mga United Allied Forces ng mga moralist government. Democratic country. Mabigat yan. Hindi mo kayang, kahit dambuhala ka pang, hindi nyo, dahil musunod sa mga prinsipyo yan. Kaya, huwag kayong mag-worry tungkol sa mga ganyan. Yung dinadaga, wala yan. Political, legally dead na yan, mga Duterte dynasty, wala na yan. Kaya huwag kayong basta relax lang kayo, manindigan kayo sa mga moral na prinsipyo, tulungan yung Pangulo, bigyan siya ng tamang nakikita niya, lalo na kayo, yung mga nasa gobyerno kayo, umayos kayo. Huwag niyong bigyan ng masamang reputasyon ng gobyerno na to dahil hindi kayo palalagpasin ng gobyerno dahil kasi ang pinuno natin matino. Pag hindi kayo tumino dyan, talagang ibang bagsak nyo. Dahil kung siya hindi gumagawa ng kagaguhan tapos kayo pa gagawa ng kagaguhan. Nililinis niya na nga ang ating lipunan natanggalin niya na nga sala tapos kayo susunod to kayo. Makontento kayo sa mga kinikita nyo, makontento kayo sa mga nyo, kahit alam nyo, kahit anong yaman nyo rito sa ating lipunan, sa ating bansa. Kapag ang environment mo criminal, mga criminal environment, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Lalo ka pa magiging aggressive, gustuhin mo pa ma-secure pa, mag-i-import ka ng maraming bala, baril, bomba para labanan ng mga oposisyon. Yan ang maling ang psychological strategy ng mga politiko natin. Yan, ginawa nila Tebes yan, nila Digong, nila Kibuloy, nag-i-import ng mga armas. Paano nga sila mismo gahaman? Yung panahon ni Digong, ang daming ninakaw dyan sa Parmali. Dire mo, isang face mask lang, galit na galit ako nung, pati face mask pinagkaperahan. Samantalang sa Europe, pinagbabawal yung face mask. In-impose nila yung face mask, kailan gumamit. Yung pala later on, putragis itong bonggago na to, yung mukhang sinelas ang mukha. Mukhang sinasabi, mukhang papaya raw yung Kasi, yung pala ng importer pala, yung pamilya niya, ini-import niya pala sa China yung mga face mask. Beri mo sa 10 piso na lang yan, ilang milyon yan yung, bilyon ang kinita nila ron.
Samantalang sa Europe, pinagbabawal ka kasi kapag huminga ka, imbis na tumakbo sa, babalik pa sa iyo yun eh. Hindi ikaw pinaka-wash, di ba? Pag naging wash ka na, ang ang sakit mo, yun ang makaka-impact lalo. Kasi wash ka eh. Pati face mask, pinagkapiraan, isipin mo yan. Hindi, face shield pala yung face shield. Putagis. Pero yung papatayin talaga nila eh. Naka-face shield ka na, face mask ka pa. Saan ka na hihinga nun? Di ba? Saan ka na mag-circulate? Common sense, di ba? Gago, sabi ko mga taong to. Kaya galit na galit ako, binablog ko yun. Nung during pandemic. Kasi puro mga pamapagsamantala eh. Ngayon, yari na kayo. Ito na lang. Lahat yan. Yung ginawa ng Quadcom, huwag na kayong hintayin nyo na lang. Huwag nyo na kayong pressure ng presidente sa mga ganyan-ganyan. Alam ng Pangulo yan. Hindi, yan. Napakatalinong tao yan. Napaka-advance sa mag-isip yan. Yan. Yung tapos na yung Quadcom na yan. May na yan. Resolution na yan, nandyan na, lahat ng ebidensya, nandyan na. Papasa pa yan dyan sa, sa legal. Saan ba yung legal natin? Illegal pa yan, DOJ. Pag nakapasok na dyan yan, magkakaroon ng eleksyon. Kasi wala na nga ng time eh. Ay ipapasok na ng Kongreso dyan. Dyan sa voting system na 2/3 lang. Pipirmahan na yan. Pinakamabilis yun. Yun ang pinakamabilis. Pero syempre, unahin nyo muna yung legal. Kasi, dun sa legal, kasi sa impeachment, wala pang remove, lang yan, wala pang mabigat yun. Hindi pa case na mabigat yan eh. Removal ka lang niya. Pero, yung legal, plunder yun eh. At saka yung yung intimidation sa yung threat sa Pangulo. Kaya nga sabi ni Marcos, hindi ko palalagpasin, hindi ko to palalagpasin. Sabi niya gano'n. Kasi nga, threat ka sa humanity. Kung nagawa mo yun sa Pangulo, di lalo na nga sa mahihirap, di ba? Kaya hindi palalagpasin yan. Doon pa lang, life sentence na sila ron. I-isolate ka niyan. Tapos yung mga plunder case na yan. Pati yung pambabalahura pa ngayon ni tayo, nagsalita na naman tungkol sa pondo eh. Ibig sabihin talagang hahanap siya ng butas. Yung naninimot pa ng tama. Flashback pa yan eh. Yung flashback nung akala feeling niya, presidente pa siya, na maray pa siyang suporta. Hindi niya alam, wala na. Dead na siya, politika. Wala nang naniniwala. May sino ba yung kalbo na yun? Yung dating, yung kalbo na kalahati lang yung kalbo. Malapad ang noon eh, hanggang dito noon. Sino ba yun? Rodriguez pa yun? O Gutierrez? Maintindihan. Pinagpipilitan pa eh. Ginawa pang platform yung TikTok. Yun dapat daw, ipa-impeach daw si Marcos dahil puro blanco daw. Ipimagay niya ng mga takbo ng utak niyan. Politiko yan, ha? Meron bang gagawa magpapasa ka sa budget nang walang pirma, walang blanco lahat. Mga bugok talaga, sabi ko. Ito, gumagawa lang itong mga senaryo para mag-ignite ng pero kahit ano pang gawin nyo, magtitiyaya kayo, walang maniniwala, walang makikinig. Puro kasinungalingan ang pinagagawa nyo. Kaya dyan, lalo kayong lumulubog. Self-destruction yan. Dahil kasi wala kayong ang taong bayan gising yan. Gising yung taong bayan. Kaya
kayo, hindi naman kayo mga oposisyon, kundi mga pagsamantala kayo. Hindi kayo mga traditional opposition. Mga traditional opposition yan, yung mga coalition, yung mga pumupuna. Pag mali, hindi re-rectify naman. Pero kayo hindi kayo pumupuna, kundi talaga sisirain nyo yung pagkatao ng Pangulo. Hindi ganon. Hintayin nyo na lang yung yung warrant of arrest. Pero may ano pa rin yan, may procedure pa rin sinusunod. Yung mga taong bayan, yung mga ganyan, huwag kayong wala na yan. Pairali yung common sense, politically, legally, dead na yan. Yung resolution ng Quadcom. Sino papanig sa kanila politically, mga kongres? Sino papanig sa kanila dahil dyan sa resolution ng Quadcom? Sino papanig? Sa legal, dead na rin, patay na rin kasi wala, lahat ng ebidensya nandyan. Di ba? Kaya yan, si Matonera at si Budolero, ano na yan? Ano na yan? Dadali na yan. Ewan ko nung isla dadali yan. Dadali niya sa doon sa huwag na nating banggitin kasi baka mamaya mag pa yan mag-commit ng suicide. Tapos ibe-blame pa sa administrasyon kaya nagpakamatay daw si Matonera o kaya to si Dotae dahil sa mga pressure ng lahat ng democratic process binigay sa inyo ng Pangulo. Kaya hindi mag-iimbento pa kayo ng mga senaryo para pasamain. Nagkakamali kayo dahil ang taong bayan ay hindi pumapanig sa mga ideolohiyang mga hindi makatao. Kasi gising na ang tao. Ang gobyerno ng ating Pangulo ngayon ay pinuprovide ang mga pangangailangan ng tao. Niunti-unti niya na lang pinapangat niya na lahat. Ang infrastruktura at ang mga kabuhayan ng tao. Makikita nyo ilang taon pa yan. Wala nang diyan nagkakaroon ng unity pag tapos na yung mga salaw na isolate na. Mga oposisyonan, mga coalition na nag-unite yan kasi isang ideology lang naman yan actually. Na walang hinahangad kundi mapabuti ang kabuhayan ng ating mamamayan at ng ating bansa. Kamukha ko nung ginagawa ko, ba't ginagawa? Wala naman tayong hangad. Kumita tayo sa mga vlogger, ang bisinusweldohan. Hindi tayo ganun kasi kahit wala akong pera, gagawin ko pa rin to. Kasi pinanganak ka rito, meron kang layunin. Meron kang purpose. Kailangan alam mo yun. Hindi yung pinanganak ka rito, magpayaman, kumain, magchismis, manira. Hindi ganun. Kaya ka nandito, pinanganak ka, alamin mo yun dahil may target ka, may goal ka. Para ka makarating sa goal na yan, tanggalin mo yung mga obstacle na yan sa ating lipunan. Kasi ang goal natin, magkaisa, moralist society. Ang sarap ng pakiramdam. May mga contentment ang mga tao. May spiritual practice, may moral practice, may legal. Lahat na andyan na, di ba? Kahit wala kang material mayan, pero safe ka dahil kasi yung environment mo for mabubuting tao. Di ba? Ang sarap nun. Kaya, bakit
magiging grade ka pa kung nandun na. Hindi ka na magiging grade. Kung gusto mo nga pumikit ka na lang, kasi sa environment mo, ang sarap na ng pakiramdam mo. Gaya ng na-experience ko, na bagay, walang maniniwala rin sa panaginip lang naman yun, pero pinakita ang answer. Sinagot ang katanungan ko. Kasi yun ang tanong ko sa sarili ko eh. Bakit ako naririto? Saan ako pupunta? Ano ba pag namatay ako? Diba? Mga pangunahing katanungan sa isipan. Sinagot yun. Kaya nakita ko na kung ano yung patutunguhan. Kaya kailangan magtrabaho para sa kapakanan ng lahat, yung collective movement. Kaya ako, isang tuldok lang, isang patak lang ako ng tubig. Pero yung patak-patak na yan, isang araw magiging dagat siya. Di ba? Magiging dagat tayo. Ikaw, may idea ka para sa kabutihan ng pangkalahatan. Ipatak mo dyan. Ako ganun din. Sino ba naman ako? Tagabigay lang ako ng isang patak. Di ba? Isang gota de agua. No? That is the difference. Yung ocean at saka yung drop of water. They have the same characteristic o elements H2O. But the difference is the ocean is vast and you are limited. Limited ka lang kasi may container ka eh. May physical body ka eh. Pero pag nasira na yung physical body mo, saan pupunta yung mind and soul mo? Babalik din yan, di ba? Babalik din yan sa kamukha ng ilog. Di ba? Yung drop of water pupunta sa ilog. Yung ilog saan pupunta yan? Di ba? Sa dagat. Yun ang final destination mo o yung meta. Kaya yung Facebook na yan, ang goal niyan, yung meta, yun, may goal siya eh, di ba? Yung mga YouTube, di ba? Ayan ang mga ginagamit natin ngayon sa pagbalangkas kung paano ikulong itong mga salot. Mga iba't ibang idea. Yan, pinapa-publish mo sa Facebook, sa YouTube. Di ba? Ang laking bagay yan kasi ang mga tao, nagigising, ginigising mo yung kamalayan eh. Kaya nga sabi ko, kapag ang tao nagising ang kamalayan, you cannot, hindi mo na maibabalik yan. Gising na eh. Kapag gising na, hindi mo na mapapatulog yan. Kaya, yung mga tira pasok, mag-ingat-ingat kayo dyan dahil kasi hindi na mga tao natatakot at kaya niyang budulin. Hindi. May kalalagyan ka dyan, lalo na sa mga scammer ngayon. Paliit lang ang daigdig na yan, pero yayariin kayo ng mga saligang batas dahil kasi ang mga perang pinaghirapan, lalo na mga nasa abroad, tatrabaho yan, nag-iipon yan, tapos pinagkatiwala sa inyo dahil kayo close kayo sa kanila, pero ang purpose nyo ay hindi sa kabutihan, kundi lokohin lang sila, may kalalagyan kayo dyan. Kaya huwag nyong yan. Mahigpit ang batas ngayon sa mga scammer, mga plunder.
Mga budilero kasi pero mo pinaghihirapan ng taong bayan yung tax na yan para magkaroon ng benepisyo, nanakawin mo lang 11 days. Di ba? Hindi mo binibigay sa tao yung mga benepisyo. Tapos ganun din sa mga scammer. Tatrabaho tayo ng matagal dito para mag-ipon. Tapos pag ilalagay mo sa mga para kumita, tapos lulukuhin mo yung palit ng daigdig mo yan. Legally, politically. Politically, lahat yan magigising yan na ikaw isang salot sa lipunan. Wala nang maniniwala sa'yo, walang kukup-kup sa'yo. Legally, naandyan ang mga ebidensya, may mga resibo, kung paano saan mo kinuha at nag-transact ng pera. Kaya wala kang lusot. Yun lang muna mga kabayag natin dyan sa Kongreso at mga kalahi natin na may common sense. Diyan muna kayo. Thank you. Di ko natapusin to. Nawawala yung Gusto ko pa naman ipakita sa inyo yung Tapos bibigyan ko ng comment. Kaya lang yung laptop nagko-collapse. Sige. Thank you.